Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1521. Ang suntok ni Jack ay nagpadala ng pangatlong nakatatandang lumilipad pabalik, kaya't siya ay lumipad ng halos 100 metro bago niya mabawi ang kanyang paa. Ang pangatlong nakatatanda ay humawak sa kanyang kanang braso gamit ang kaliwang braso. Ang kanyang kanang braso ay nabali dahil sa epekto habang ang mga buto ay sumire sa ilang mga seksyon. Paano ito posible? Ang pangatlong matanda ay nasaktan. Panipi. Mukhang nasira ang braso niya, hindi ba? TSK? TSK. Maaari lamang siyang gumaling sa halos 8 hanggang 10 araw kahit na kumuha siya ng mga table tasks upang pagalingin ang kanyang sugat. Panipi. Oh my, ano ang labanan ng katapangan ng binata na iyon? Ang pangatlong nakatatanda ay isang master na may mas mataas na kapangyarihan ng labanan sa aming sinaunang lipi, gayunpaman ang binata na ito ay nagpapaganda sa kanya ng madali. Ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay isa sa pinakamataas sa mga matatanda sa yugto ng rurok ng tunay na antas ng Diyos. Panipi. Ang mga alagad mula sa sekta na lumilipad na agila ay nabigla sa core habang ang kanilang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga socket. Ang nangyari ay ganap na binawi ang kanilang pagkilala. Sa kanilang opinyon, imposible para sa mga masters ng mga nakababatang henerasyon na makipagkumpetensya sa mga masters ng mas matandang henerasyon, kahit gaano sila kalakas. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang mga matatanda sa yugto ng rurok ng tunay na antas ng Diyos, ngunit sila rin ay nasa antas ng pakikipaglaban na ito sa loob ng maraming taon. Ang taong ito ay masyadong malakas. Bumagsak si Daniela. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan. Dapat ay ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, hindi. Si Helena, na nasa tabi niya, ay nilamon din ang kanyang laway habang nakikipag-usap siya ng walang katiyakan. Gayunpaman, hindi nila alam na nasira na ni Jackie ang yugto ng rurok ng tunay na antas ng Diyos, at hindi niya kailangang gamitin ang kanyang buong lakas upang sumalungat sa isang tao na may parehong katapangan. Ang matandang ginang ay hindi mabubuhay at mag-iiyak kung tunay na ginawa niya. Ang matandang ginang ay humagulgol sa sakit, at ang kanyang paghihirap ay umatras lamang ng kaunti pagkatapos na kumuha siya ng isang nakapagpapagaling na tableta at natupok ito. Gaano ka manggahas na sakta ng isang nakatatanda mula sa lumilipad na sekta ng Eagle, binata? Turuan kita, isa na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa, isang aralin. Ang sekta master ng sekta ng Flying Eagle ay nakakahiya nang makita niya kung paano nawala ang isang nakatatanda mula sa kanyang sinaunang angkan. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang sobrang lakas ng aura at direktang lumipad palabas sa isang flash, na nagbabanggaan laban kay Jack. Ang sect master ay gumawa ng aksyon. Ang taong iyon ay tapos na para sa oras na ito. Tama iyon. Ang taong iyon ay isang patay na tao, ngayon na ang master ay gumawa ng aksyon. Panipi. Ang mga alagad ng lumilipad na sekta ng Eagle ay nadama na medyo napalakas nang makita nila ang kanilang sekta na master na nakazip sa aksyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na may padala ang kanilang master na lumilipad paatras sa susunod na segundo habang si Jackie ay nanatili kung saan siya tumayo at hindi rin nag-aalsa. Ito, hindi lamang ang mga tao mula sa lumilipad na sekta ng Eagle, ngunit maging ang mga mula sa kataas-taasang sekta ng kaliwanagan ay natigilan sa kanilang nakita. Ito ay tulad ng isang karanasan sa labas ng katawan, lubos na surreal. Ang isang binata mula sa isang pamilya ng anino ay may kakayahang sumabog ang kanilang sekta master palayo. Kabanata 1522. Ang master ng Flying Eagle sect ay pinamamahalaang upang patatagin ang kanyang sarili na may malaking kahirapan bago waving ang kanyang bahagyang pamamanhid na mga kamay ng malakas. Ang kanyang ekspresyon ay tila madilim, matigas. Sa kabila ng paggamit ng kanyang chi pabalik doon, nagflung pa rin siya sa hangin. Pinatunayan nito kung magkano ang mayroon sa kanya si Chi Jackie, at ang kanyang enerhiya ay labis na nakakatakot. Sa huli, pansamantalang lumambot si Griffin. Ngumiti siya kay Jackie nang walang pag-iingat at sinabi, pagkatapos ay ipaalam sa amin kung anong uri ng pag-aayos ang magiging mas angkop sa kasong ito, binata. Maraming puwersa dito, at mahirap gumawa ng mga dibisyon. Iminungkahi namin ang plano na may pagsasaalang-alang para sa iyo ng mga pamilyang anino, kaya huwag sabihin na hindi ko binabalaan sa iyo ang mga tao kapag marami kang pagkamatay sa pagpasok sa mga mapanganib na lugar na lalaki, dahil hindi mo nakilala ang aming pagsisikap. Panipi. Maraming mga miyembro mula sa mga pamilyang anino ang nagtaka. Si Jackie ay hindi kapani-paniwalang malakas, at medyo nakakatakot ito.
Ang Sect Master ng Cloud Sky Sect at ang Sect Master ng Flying Eagle Sect ay maaaring bumalik lamang habang hindi sila nakakuha ng benepisyo sa kanilang laban. Lahat ay lumingon kay Jack, alam na hindi ito isang madaling pag-asa na gumawa ng mga dibisyon at pag-aayos. Pagkatapos ng lahat, napakaraming puwersa at mahirap gumawa ng average na pag-aayos. Naisip ito ni Jackie bago siya ngumiti sa kanyang kalaban. May nasa isip ako. Hindi patas para sa amin na makakuha ng isa habang nakakakuha ka ng 3 sa natitirang 4 na mapanganib na lugar. Sigurado ako na hindi ka sasang-ayon kung makakakuha kami ng 3 at makakakuha ka ng isa. Sa kasong iyon, hatiin ng pantay. 3 sinaunang angkan ang maaaring pumili ng 2 sa mga mapanganib na lugar at ang natitirang 2 ay kabilang sa mga pamilyang anino. Panipi. Sige, maaari itong gumana. Hiwalay lang natin ito. Agad na tumayo si Quentin at sumang-ayon dito. Sa kanya, si Jackie ay isang binata na may napakalakas na kapangyarihan ng labanan, at hindi niya magagawang patayin siya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng ilang mga kamay upang matulungan siya ay gagawa ng trick. Una at pinakamahalaga, kailangan niyang ihinto ang pagsasaalang-alang sa paghihiganti sa oras at labanan para sa 2 mapanganib na lugar. Hindi bababa sa magkakaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng isang bola ng bato. Kung mayroon lamang silang isang mapanganib na lugar na may isang bola, maaaring hindi siya manalo kung kailangan niyang makipaglaban kay Jackie upang makuha sila. Sumasang-ayon din ako. Ang master ng pamilya ng Tudors na si Karima, ay nagtaas din ng kamay upang ipakita ang kanyang kasunduan. Oo, sumasang-ayon din ako. Ang mga miyembro ng iba pang mga pamilya ng anino ay sumang-ayon din ng malakas. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng 3 sinaunang clans ay glowed sa mungkahi. Ano ang dapat nilang gawin kapag mayroong 2 mapanganib na lugar na may 3 sinaunang angkan? Gayunpaman, ang mga pagkalugi ay hindi mapapansin kung ang parehong partido ay nagsimulang makipaglaban. Magpatuloy tayo, kung gayon. Si Joel ang una na nakompromiso. Bumantong hininga siya habang nakatingin kay Oriole at Griffin. Ano ang iniisip ninyong 2? Ang parehong partido ay tumango. Sige, gawin natin ang pag-aayos tulad nito. Gayunpaman, pipiliin natin muna ang natitirang 4 na mapanganib na lugar. Panipi. Oo naman. Tumango si Jackie. Bagaman mukhang hindi siya natatakot sa kanila, hindi siya maaaring kumilos ng labis sa mga tao mula sa mga sinaunang angkan. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang partido ay may malalim na background, at maraming mga miyembro ng puting pamilya ang mamamatay kung ang isang labanan ay sumabog. Sa itaas nito, ang mga pamilya ng anino ay hindi nagkakaisa tulad ng tila. Pinipili namin ang Night Forest at ang Dragon Head Black Mountain dahil ang aming mga alagad ay mas pamilyar sa 2 mapanganib na lugar na ito. Ang mga lugar na ito ay malapit din sa posisyon sa amin ng 3 sinaunang angkan. Inisip ni Joel ang tungkol dito at tinanong ang iba pang 2 masters ng sektor, ano ang iniisip mong 2 tungkol dito? Oo, gagana lang iyon. Kabanata 1523. Ang iba pang 2 ay tumango din. Si Jackie at ang iba pa ay maaaring tumango lamang matapos silang tumingin sa isa't isa. Sige, pagkatapos ay pupunta kami sa Bright Snow Mountain at Black Windy Island. Lumipat tayo. Ang mga tao mula sa 3 sinaunang angkan ay naiwan sa lugar habang sila ay kumaway. Matapos silang umalis, galit na sinabi ni Quentin, ang mga fox na iyon ay nais lamang na pinahihirapan ang lahat dito. Tama iyon. Kabilang sa 4 na mapanganib na lugar, ang Night Forest at ang Dragon Head Black Mountain ay hindi mapanganib tulad ng maliwanag na bundok ng nyebe at ang itim na maangin na isla. Ang mga taong masungit na tao ay nag-iwan ng 2 nakakainis na mapanganib na lugar para sa amin. Ang isa pang nakatatanda mula sa pamilyang Hunt ay tumingin tulad ng maliwanag. Maging kontento. Kung hindi ito para sa malakas na kapangyarihan ng labanan ni Brother Jack at pakikipaglaban para sa 2 mapanganib na lugar, makakakuha lamang tayo ng isa. Interjected Master Lucas na may isang mapait na ngiti. Paano natin hahatiin ang mga lugar sa susunod? Panipi. Kumusta naman ito? Nasaksihan ng lahat ang kapangyarihan ng labanan ng White Family's prodigies ngayon at ang puting pamilya ay umuunlad pa sa isang kahanga-hangang rate, kaya sa palagay ko pinakamahusay na kung ang puting pamilya ay pupunta sa Black Windy Island. Ang iba pang mga pamilya ay maaaring pumunta doon kung nais mo rin, iminungkahi ng nakangiting Quentin matapos na pag-isipan ang bagay na ito. Master Hunt, walang sinabi ang iyong pamilya kapag nakikipaglaban kami para sa mga karapatan ng iba, kahit na ang iyong pamilya ay kilala sa publiko bilang pinakamalakas na pamilya sa mga pamilyang anino. Si Jackie ang humakbang pasulong upang labanan ang Sekta Master o nakatatanda. Haha, ngayon na kami ay nagtagumpay, talagang gusto mo kami, ang puting pamilya, upang pumunta sa itim na maangin na isla. Panipi.
Dumating si Kenneth at sinabi ng may malamig na ngiti, sa palagay ko alam mo na hindi lamang ito mapanganib sa mga dagat ng Black Windy Island, ngunit ang mga dagat ay napuno ng maraming mga hayop na halimaw. Nais mo kaming pumunta dahil ang paglalakbay ay hindi makinis, hindi ba? Hindi ka ba medyo walang kahihiyan? Panipi. Ikaw. Si Quentin ay nagalit sa kanyang pag-angkin, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakalakip sa likuran niya. In-overking mo ito, iniisip ko lang kung ano ang pinakamahusay para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, hindi namin madaling makuha ang bola ng bato pagkatapos na makarating sa Black Windy Island dahil napakapanganib. Si Jackie ay may mataas na kapangyarihan ng labanan at ang puting pamilya ay umuunlad ng maayos. Hindi ba ito magiging mahusay kung ang mga taong may kakayahang gumawa ng mas maraming trabaho at makakatulong na mapagan ang pasanin ng iba? Panipi. Kung iyon ang kaso, Master Hunt, nangangahulugan ba ito na plano ng Hunt sa pagpunta sa Bright Snow Mountain? Si Jackie ay mukhang wala siyang pakialam. Mahinahon siyang ngumiti gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Ang flustered Quentin ay nag-ubo at sinabing, ang mga Hunts ng US ay talagang pupunta sa maliwanag na bundok ng nyebe dahil mas malapit kami sa lugar. Hindi ba ito normal? Panipi. Pagkatapos ay nagsalita si Trenton, ang mga Lagorios ay natural na nais na magtag at tingnan ang maliwanag na bundok ng nyebe. Pupunta rin kami sa Bright Snow Mountain, din. Ang master ng pamilyang Trevino ay nag-chime din. Ang tatlong pamilya ay nagtulungan at nag-cornered sa iba pang mga pamilya dati, at maraming pamilya ang nakakaalam tungkol dito. Kung nagpunta sila sa Black Windy Island sa kanilang sarili, na alam kung gaano karaming mga pamilya ang matukoy sa kanilang pamilyang Trevino. Malinaw, ang pagiging kasama ng mga Hunts at ang mga Lagorios ay magiging pinakaligtas. Sige, kung gayon ang aming puting pamilya ay pupunta sa Black Windy Island. Tumango si Jackie at direktang lumipad sa kabilang linya habang siya ay nagsalita, ang mga pupunta sa Black Windy Island ay dapat sumama. Ang mga pupunta sa Bright Snow Mountain ay maaaring tumayo kasama ang Master Hunt. Panipi. Tiningnan ni Daniela si Alejandro, na katabi niya, at tinanong ng may ngiti, Ama, ay, pupunta ba tayo sa Black Windy Island? Kabanata 1524. Nonsense. Maaari ba nating piliin na hindi? Mukhang sumunod sa kanya ang iyong kaluluwa. Huwag isipin na hindi ko alam ang tungkol dito, ikaw ang ulo ng mga takong para kay Jackie habang ang iyong kapatid ay peking nakikipag-date sa kanya. Umungol si Alejandro habang sinulyapan niya si Daniela bago lumipad patungo kay Jackie at sa kanyang kumpanya. Paano ito posible? Hindi ba ang mga Cabellos Harbor ay nagkasala laban sa puting pamilya? Paano sila naging magkaibigan kaagad? Ang ilan mula sa mga pamilyang Anino ay nagbulong at nagchismis sa kanilang sarili nang makita nila ang eksenang ito. Haha, ang mga sama ng loob ay isang bagay na nangyari ng matagal. Anong mga sama ng loob ang hindi natin maiiwasan pagkatapos ng maraming taon? Bukod doon, ang panganay na batang may bahay na si Cabello ay nasa isang relasyon kay Jack. Nag-date sila sa isa't isa na nagpapahiwatig ng mga kampanilya sa kasal na maaaring mangyari sa hinaharap. Mukhang ang dalawang pamilya na ito ay ganap na nagkasundo. Panipi. Ang isa pang master ng pamilya ay ngumiti at sinabing, ang mga mula sa White Family at ang pamilyang Cabello ay hindi mahina sa kapangyarihan ng labanan sa kabila ng pagiging genial. Hindi kami makakakuha ng anumang mabuti kung susundin natin ang mga Hunts, kaya sundin lang natin ang puting pamilya. Panipi. Nagpunta ang master ng pamilya at tumayo sa tabi ni Jack kasama ang kanyang mga tao. Nang walang labis na pag-iisip, ang Tudors ay nagpunta upang sundin ang puti at ang Cabellos. Bukod doon, tumayo rin ang pamilyang Lucas sa tabi ni Jack. Ang natitirang pamilyang Norman at ang pamilyang Canmore mula sa mga pamilya ng First Class Shade ay pinili na lumipad patungo sa pamilyang Hunt. Malinaw na hindi nila nais na ipagsapalaran ang kanilang mga sarili sa isang lugar tulad ng Black Windy Island. Ang mga tao mula sa iba pang mga pangalawang klase ng aristokratikong pamilya at mga third class na aristokratikong pamilya ay alam din kung gaano kakilakilabot ang Black Windy Island. Hindi lamang ito magkakaroon ng mahabang paglalakbay, ngunit ang lahat ng mga uri ng mga panganib ay nasa kalsada, hayaan ang panganib sa lahat sa isang lugar tulad ng Black Windy Island. Sa makatuwid, 60% ng mga mula sa pangalawang klase at pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya ay sumama sa mga pangangaso, na pinipiling pumunta sa maliwanag na bundok ng nyebe, 40% lamang ng mga taong iyon ang pinili na pumunta sa Black Windy Island. Ang titig ni Nash ay lumusot sa lahat ng naruroon habang ang lahat ay nahihiwalay sa dalawa. Kumawi siya habang nagsalita, sige, kung ganoon ang kaso, umalis ka na. Lahat ng tao ay nagtakda at nagpunta sa Timog Silangan. Matapos umalis si Jackie at ang iba pa, tinanong ni Trenton si Quentin, Master Hunt, pinatay ni Jackie ang iyong mga anak na lalaki, at inamin niya ito.
Hindi mo ba nais na maghiganti? Panipi. Nonsense. Paano ko hindi maisip ang tungkol sa paghihiganti? Tumingin si Quentin sa direksyon kung saan naiwan si Jackie at ang iba pa bago idinagdag, nais kong eksakto ang aking paghihiganti, ngunit ang paghihiganti ba ay isang simpleng bagay? Hindi mo ba nakita ang lakas ng labanan ng binata? Siya ay may isang makapangyarihang kapangyarihan ng labanan, at ang dalawang sect masters na ito ay walang tugma para sa kanya na bigo sila sa harap niya. Sa palagay mo maaari akong manalo laban sa binata na iyon sa ilalim ng gayong mga kalagayan? Panipi. Agad na sinabi ni Trenton, ang dalawang sect masters na iyon ay maaaring ma-underestimated sa kanya, gayunpaman, kaya't sinamantala sila ng binata. Kung hindi nila siya pinapansin, baka hindi nila. Binaril siya ni Quentin ng isang malamig na sulyap. Maaari pa rin itong maipaliwanag kung sasabihin mo na ang unang sekta na master ay pinapabagsak sa kanya, ngunit ang pangalawang sekta master ay malinaw na hindi. Kumilos lang siya matapos na masugitan ang kanyang nakatatanda. Dapat niyang ibigay ang lahat sa welga na iyon, ngunit sumabog pa rin siya. Panipi. Kabanata 1525. Hindi ito nangangahulugang mas malakas si Jackie kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ipinagpalit lamang nila ang mga regular na suntok doon, hindi sa mga diskarte sa martial o ang mga gusto. Kung tunay na ibinigay nila ang kanilang lahat, hindi sa palagay ko mananalo si Jackie. Si Trenton ay hindi pa rin nakumpirma. Nais niyang umasa sa sekta ng Cloud Sky upang puksay ng puting pamilya, at sa kanyang kagalakan ng salakayin ni Joel si Jack, ngunit hindi niya inaasahan na ipapadala ni Jackie si Joel na lumilipad sa hangin. Nahiya pa si Joel na kumilos dahil napakaraming mga miyembro ng mga pamilya ng anino ang nakatingin sa kanila. Iyon ay maipaliwanag, kahit papaano. Gayunpaman, ang pamilyang Hunt ay walang mahina na kapangyarihan, at magiging mas mahusay kung ang mga Hunts ay nakipaglaban-laban sa puting pamilya. Oo, ngunit wala akong katiyakan sa bagay na ito. Ang binata mula sa puting pamilya ay may kapangyarihan na lampas sa inaasahan natin. Gayunman, maaari nating patayin siya kung mayroon tayong 4 o 5 tao na umaatake sa kanya ng sabay-sabay, paliwanag ni Quentin matapos niyang isipin ito. Paano ito posible? Kahit na ang binata ay nakikipaglaban sa katapangan sa rurok na yugto ng tunay na antas ng Diyos, nasira na lang siya sa antas na iyon hindi pa nakaraan. Ang isang Panginoon na tulad mo ay sapat na upang sumalungat sa ilan sa kanila. Kung ihagis ko ang isa pa o dalawa pa, tiyak na maaari nating patayin siya. Iginiit ni Trenton na may kumpiyansa. Huwag mong isipin ang pagpatay sa kanya. Pumunta muna tayo at suriin muna ang mga mapanganib na lugar. Hindi ko rin alam kung ang bola ay ang mahalagang item upang makatulong na masira ang panghuli antas ng Diyos. Bumantong hininga, hayaang makuha muna ang bola na iyon. Bago pa man. Pag-aralan natin ito ng maayos, mas madali itong masira sa panghuli antas ng Diyos upang makuha ko ang aking paghihiganti noon. Mahigpit na inilabas ni Quentin ang kanyang mga kamao bago siya kumaway sa kanila at sinabing, halika, umalis na tayo. Kapag nakarating kami sa Bright Snow Mountain, magkahiwalay tayo kikilos. Ito ay hanggang sa kani-kanilang mga kakayahan upang mahanap at makuha ang bola ng bato. Panipi. Jack, ito ay para sa iyo. Lumipad si Daniela hanggang sa lumilipad na espada ng puting pamilya at ipinasa ang isang maliit na bote kay Jack. Ito ang tubig sa paglilinis ng buto mula sa aming pamilya. Ang isang tao ay nangangailangan lamang ng 1 o 2 patak, at may sapat na para sa 1 dosenang mga tao sa bote na iyon. Panipi. Ganun ba? Salamat. Agad na itinago ni Jackie ang bote ng porselana sa kanyang special singsing bago siya marahang nagsalita, hindi ka ba tatay at ang iba ay sisihin ka kung alam nila na ibinigay mo ito sa akin, bagaman. Huwag kang mag-alala. Alam na ng aking ama ang tungkol dito, kaya tama. Siya giggled. Gayun din, alam din ng aking ama na gusto kita at na nagpapanggap ka lamang ng aking kapatid na babae, kahit na hindi oras para sa amin na ipahayag ang aming relasyon. Magagawa natin iyon kapag tama ang oras. Chirp Daniela habang siya ay ngumiti ng masiglang, na puno ng pag-asa. Matapos lumipad ng ilang oras, pinigilan ni Jackie ang kanyang lumilipad na taybak at, lumingon sa mga kasama niya, sinabi, naniniwala ako na ang lahat dito ay handang sumunod sa amin sa Black Windy Island, ngunit sigurado ako na ang lahat ay may sariling agenda. Gusto kong magtanong ngayon, nakikita lamang ang isa lamang sa mga bola na iyon, dapat bang magkahiwalay ang mga pamilya upang magpatuloy sa mga individual na paghahanap sa sandaling makarating tayo doon? Kung magkikita tayo, nakikipagbuno ba tayo ng bola o dapat ba tayong magkasama at walang kumikilos sa kanilang sarili? Panipi. Tama iyon. Isa lamang sa mga bola na iyon ang nasa lugar na iyon, kaya ano ang dapat nating gawin?
Kung magkahiwalay tayo, ang sakripisyo ay tiyak na mas malaki, ngunit kung hindi tayo, lahat ay lalaban pa rin ito kapag nakita natin ito. Ang isang master ng pamilya mula sa isang third class na aristokratikong pamilya ay sumimangot. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay makasarili, at nais ng lahat na makuha ang bola ng bato. Paano kung pinamamahalaang nilang malaman ang isang bagay mula sa kakaibang bola ng bato at masira sa panghuli antas ng Diyos? Ito ay isang mahalagang item na nais makuha ng lahat. Sa pamamagitan ng mga hitsura nito, ang puting pamilya ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa Cabelos at Tudors. Kung ang bola ng bato ay talagang lumitaw sa harap ng lahat, maaari silang lumaban sa kamatayan para sa bola. Kabanata 15:26. Wala akong pagkakataon na talunin ka kung nakikipaglaban kami para sa bola. Sinulyapan ni Alejandro si Jackie at ngumiti ng mapait. Nakita ko mula sa iyong kapangyarihan ng labanan ngayon, at tiyak na wala akong tugma para sa iyo. Marami ang nabigla nang marinig ang mga nakabold na salita ni Alejandro. Pagkatapos ng lahat, siya ang master ng pamilya ng Cabelos, isang master ng isang first-class aristokratikong pamilya. Ang lakas ni Jack ay dapat na napakalakas para sa gayong master ng pamilya upang maangkin ang napakataas na papuri sa isang walang malasakit na paraan. Sa pamamagitan ng isang masikip na ngiti, isang master ng pamilya ng isang pangalawang uri ng aristokratikong pamilya, na nasa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos, na iminungkahi, sa palagay ko, magkakaroon lamang tayo ng isang pagkakataon kung magkahiwalay tayo. Kung pupunta tayo sa ating magkahiwalay na paraan at walang ibang kasama natin, ang mga taong may mas mababang pakikipaglaban tulad ng sa amin ay magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang bola kung dapat nating makita ito. Panipi. Ang isa pang master ng pamilya ay lumaban, hindi ba tayo magkakaproblema kung tunay na pupunta tayo sa ating magkahiwalay na paraan pa nakatagpo ng napakalakas na mga hayop na halimaw sa Black Windy Island? Bukod doon, maraming mga katutubong master sa isla, at malamang naaatake nila ang mga mainlander sa amin. Ang mga katutubong taong ito ay dapat magkaroon ng isang mataas na katapangan ng pakikipaglaban, masyadong. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng mga Hunts ang maliwanag na bundok ng Niebe kaagad. Panipi. Tama iyon. Totoo na ang aming kaligtasan ay ginagarantiyahan kung maglakbay kami kasama ang mga masters mula sa White Family, Cabello Family, Lucas Family, at ang pamilyang Tudor may lakas, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang bola ng bato. Ang nakaraang master ng pamilya ay nagbuntong hininga sa loob. Alam nila na ang isang mahalagang kayamanan, isang bagay na nais ipaglaban ng lahat, ay lumitaw, ngunit hindi sila makatayo sa parehong antas tulad ng ibang mga pamilya. Mas mababa sila. Gayunpaman, hindi niya makaligtaan ang paglalakbay na ito. Maaari siyang magkaroon ng isang welga ng swerte kung siya ay nagpunta, gayunpaman slim ito ay, at hindi pagpunta sa lahat ay lalabas ang pagkakataon ng buo. Mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang kapalaran sa buhay na ito kung iyon ang kaso. Ang pag-iisip na makamit ang panghuli na antas ng Diyos ay tinutokso ang lahat, maging ang mga nasa antas ng demigod. Ang pamilya ng pamilyang Lucas ay tumingin kay Jackie at tinanong, Jack, aking kapatid, ano sa palagay mo ito? Ang kapangyarihan ng labanan ni Jack ay nakakumbinsi sa kanya ng malaki, ngunit nadama din niya na ang mga miyembro ng puting pamilya ay hindi kikilos ng malupit o tuso. Halimbawa, kinamumuhian nila kung paano nagtulungan ang pamilya Hunt at ang iba pang mga pamilya sa nakaraang kompetisyon sa antas ng Master. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga sumunod sa pamilyang Hunt sa mapanganib na lugar? Pagkatapos ay tinimbang niya ang kanyang mga pagpipilian bago siya sa huli ay sumali sa partido na aalis para sa Black Windy Island. Hindi bababa sa naramdaman niya na si Jackie ay bahagyang bukas sa paraang kumilos siya, ito ay mas mahusay kumpara sa pakikipaglaban sa mga makasalanang tao. Naisip ni Jackie ang sitwasyon bago siya sumagot, nakita ko na may halos 200 pamilya dito. Naisip ko ito, at hindi mahalaga kung ito ang puting pamilya o pamilyang Cabello. Lahat ay maaaring magdusa ng malaking pagkalugi kung pupunta tayo sa ating hiwalay na paraan. Sa kabaligtaran, bakit hindi tayo magtutulungan? Kailangan nating magtrabaho bilang isa, lalo na pagkatapos na pumasok tayo sa Black Windy Island. Kung iyon ang kaso, ang lahat ay hindi magdusa ng labis. Panipi. Tungkol sa mga bola, sa halip ay kakaibang mga item. Ang mga mula sa sekta ng banal na hari ay tumingin sa kanila ng isang buong gabi. Mayroon silang 3 bola, at sigurado ako na mayroong higit sa isang tao na nag-aaral ng mga bola, at malamang na 3 tao ang nag-aaral ng isang bola bawat isang ngunit na bigo na malaman ang anuman. Gumagawa ako ng isang matapang na hula dito. Dahil mayroong 7 bola sa 7 panganib, posible na walang matututuhan mula sa isang isahan na bola ng bato. Panipi. Ano ang ibig mong sabihin?
Kailangan ba nating tipunin ang lahat ng 7 bola ng bato at pag-aralan ang mga ito upang malaman ang mga lihim ng pagsira sa panghuli antas ng Diyos? Panipi. Kabanata 15:27. Si Master Lucas ay natigilan sa teorya ni Jack, ngunit habang pinag-isipan niya ito, ang kanyang ekspresyon ay dahan-daang lumaki sa isa sa sorpresa. Tumango si Jackie. Ang bola ng bato ay hindi ilang mga masiglang damo o ilang mga masiglang prutas, at nakita ng lahat na hindi ito ilang martial art technique, alinman. Ito ay dahil dito na sigurado akong walang lalabas sa pag-aaral ng isang nag-iisang bola ng bato, kahit na sino ang pupunta o kung gaano karaming taon na pag-aralan mo ito. Posible kahit na kung wala ang pagtitipon ng lahat ng 7 bola ng bato, walang matututunan mula rito. Panipi. Ang iyong mga salita ay tila may katuturan. Pinakamainam kung susubukan nating bawasan ang bilang ng mga taong sinakripisyo. Pagkatapos ng lahat, walang nagnanais ng maraming tao mula sa kanilang pamilya na mamatay sa lugar na iyon, di ba? Sa oras na ito, ang ilang mga puwersa ay maaaring magdusa ng malaking pagkalugi kung hindi sila magplano ng maaga. Tumingin sa sekta ng banal na hari, na wala ang napakaraming masters. Concurred Shirley na may isang tumango. Bakit hindi natin ito gagawin, kung nakatagpo tayo ng anumang masiglang damo o prutas, tipunin natin sila sa isang martial singsing at ibigay ito sa isa sa atin para sa pag-iingat. Hiwalay namin ang mga ito nang naaayon pagkatapos naming umalis sa lugar na ito. Siyempre, ang mga pamilya na higit pa ay makakakuha ng higit pa, at ang iba ay makakakuha ng mas kaunti. Lahat, kailangang maging handa upang makatagpo ng mga hayop na halimaw. Kumusta naman yan? Panipi. Mabuti, magagawa iyon. Ang mga miyembro ng pangalawang klase at pangatlong klase na mga aristokratikong pamilya ay nasisiyahan na marinig ang mungkahi. Una nilang nababalisan na napakaraming tao ang mamamatay at, higit pa, natatakot na ang mga first class na aristokratikong pamilya ay kukuha ng bola ng bato o papatayin ang kanilang mga alagad sa pagpasok sa mapanganib na lugar. Ang mungkahi ay nagsalita si Shirley, gayunpaman, nakinabang sila ng mabuti dahil masisiguro nito ang kaligtasan ng kanilang mga tao habang mayroon silang bahagi ng mga item mula sa mapanganib na lugar. Haha, mukhang gumawa kami ng isang matalinong pagpipilian upang sundin ang Master White at ang iba pa. Ang isa sa mga masters ng pamilya ay nag-chalk at buong loob na nagsalita, at maraming sumasalamin sa kanyang damdamin. Kalaunan, kahit na sino ang nakakuha ng bola ng bato, walang pinapayagan na kunin ito sa sandaling nakaimbak ito sa martial singsing. Lahat, ano sa palagay mo iyon? Idinagdag ni Jackie matapos siyang tumimbang sa kaisipan. Tiyak, kung ang ibang partido ay hindi nakaimbak nito sa martial ring, hindi ito kabilang sa sinuman, at maaari pa rin nating ipaglaban ito. Ano sa palagay mo? Panipi. Ang isang tao sa intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay nasisiyahan. Oo, gagana iyon. Hindi ba ito nangangahulugan na ang mga nasa intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay maaaring magkaroon ng isang bagay? Panipi. Sige, dahil ikaw ang pinakamalakas na tao dito, susundin namin ang sinabi mo. Si Alejandro ay una na maasim tungkol sa ilang mga aspeto ngunit sumang-ayon pa rin siya, alam na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon sa pagkuha ng bola ng walang anumang mga patakaran dahil hindi siya kasing lakas ni Jack. Tumango si Jackie at nagpatuloy, gayunpaman, kakailanganin nating itakda ang isa pang bagay ngayon, at hindi mahalaga kung sino ang makakakuha ng bato na bola sa wakas, maaari itong mailagay sa kanilang pamilya. Gayunpaman, ang bola ng bato na ito ay kabilang sa lahat ng naroroon. Nangangahulugan ito na kung makakakuha tayo ng isang discarding martial art mula sa nag-iisang bola na ito at masisira sa panghuli na antas ng Diyos, kakailanganin nating gumawa ng maraming kopya upang maipamahagi ito sa bawat pamilya. Depende ito sa mga individual na talento upang makita kung sino ang namamahala upang masira sa panghuli antas ng Diyos. Panipi. Kamangha-manghang. Maingat na isinasaalang-alang ng iyong mungkahi ang lahat, ang batang Master Jack. Napakaganda. Panipi. Oo, batang Master Jack. Kami, ang pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya, ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa mungkahi na ito. Panipi. Maraming mga miyembro ng third-class aristokratikong pamilya ang tumitig kay Jackie sa ibang ilaw. Siya at ang kanyang puting pamilya ay mga makapangyarihang tao, subalit itinuturing pa rin niya ang kanilang mga kalagayan. Ang nasabing binata, gayunpaman dinala niya ang buong mundo sa kanyang puso. Kabanata 15:28. Tiningnan ni Jackie ang iba pang mga first-class aristokratikong pamilya ng pamilya at nakangiting nagtanong, paano ito? Master Cabello, Master Lucas, ano sa palagay mo? Panipi. Haha, walang problema doon. Kung ito ay tunay na isang diskarte sa martial art, tiyak na maaari nating ibahagi ito sa lahat.
Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa higit na kabutihan ng lahat. Kailangan nating subukan ang aming makakaya sa pagbuo ng isang alyansa dahil makikinabang ito sa lahat. Panipi. Nag-shock si Alejandro at tumanggo sa kasiyahan na nagsisimulang humanga sa pananaw ng kanyang anak na babae. Kailangan niyang aminin na si Jackie ay talagang master. Hindi lamang siya may talento, ngunit siya rin ay mahusay na pag-uugali. Mas mahalaga, siya ay lubos na matalino dahil alam niya kung paano manalo sa mga miyembro ng pangalawang klase at pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya. Ang mga miyembro ng pangalawang klase at pangatlong klase ng mga aristokratikong pamilya na sumunod sa kanila ay maaaring subukang magpakasawa o magdidisenyo ng puting pamilya pagkatapos ng sinabi at nagawa ni Jackie. Sa ganitong rate, ang puting pamilya ay tiyak na lilito bilang pinakamahusay sa mga pamilyang anino ng maaga o huli. Sa kabilang banda, ang mga Hunts ay palaging nakakagulat na nagdomineering. Ibinigay ni Alejandro na sa kanilang saloobin, tiyak na hindi sila makikipagtulungan sa mga pangalawang klase at pangatlong klase na mga aristokratikong pamilya, hayaan lamang na bumubuo ng mga gentlemanly na kasunduan sa kanila. Ang saloobin na iyon ay tiyak na gagawing labanan ang iba sa pagpasok sa mapanganib na lugar, at magdurusa sila ng malaking pagkalugi para dito. Kahit na malamang na ang mga pangalawang klase at pangatlong klase na mga aristokratikong pamilya ay hindi mapanatili ang mga palakaibigan na relasyon sa pamilya ng pangangaso, sila ay magkakasalungatan lamang at magkaroon ng isang makitid na relasyon sa halip. Inisip ito ni Shirley at tinanong, ang tunog na iyon ay magagawa, Jack, ngunit nasa ilalim ito ng mga pangyayari kung saan pinamamahalaan namin upang makakuha ng mga diskarte sa martial art mula sa mga bola ng bato. Paano kung ito ay isang solong item? Halimbawa, paano kung ang bola ng bato ay maaaring maubos pagkatapos ng lahat? Paano kung sapat lamang ito para sa isang tao na masira sa panghuli antas ng Diyos? Hindi namin maibabahagi iyon, gagawin natin. Ibig kong sabihin, may mga ganitong posibilidad. Panipi. Malinaw na naisip ni Jackie iyon habang agad siyang sumagot, mas magiging simple, ang bola ng bato ay kabilang sa sinumang nakakuha nito. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay nakipaglaban ng husto upang makuha ang item, at kailangan nating igalang kung sino man ito, di ba? Ang ibig kong sabihin ay kung ang item ay maibabahagi, kabilang ito sa lahat, ngunit kung hindi man, kabilang ito sa taong nakakuha nito. Tumanggo si Shirley. Magagawa iyon. Ito ay naayos noon. Sa palagay ko dapat tayong magtungo para sa Black Windy Island ngayon. Ang mapanganib na lugar ng Black Windy Island ay nasa itim na maangin na kagubatan, na matatagpuan sa gitna ng isla. Lahat tayo ay kailangang magtulungan kapag nakarating tayo doon. Panipi. Sige, napagpasyahan noon. Ibabalik namin ang bola ng bato at pag-aralan ito sa pagkuha nito. Kung talagang hindi tayo matutunan ng anuman mula rito, tatanungin natin ang iba pang mga pamilya na magkakaroon ng mga bola ng bato upang dalhin sila para sa isang pulong. Pagkatapos ay makikita natin kung ang lahat ng 7 bola ay kailangang mailagay ng magkasama para sa amin upang malaman ang isang bagay mula dito. Nasiyahan si Nash sa pagganap ng kanyang anak. Kapag natapos na nilang talakayin ang mga bagay, ang lahat ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at dumiretso para sa Black Windy Island. Habang malaki ang bilang nila at marami sa kanila ang nasa antas ng demigod, ang ilan sa kanila ay mabilis na lumipad, kaya nakarating lamang sila sa beach na matatagpuan sa timog silangan na direksyon makalipas ang 2 araw. Lumingon si Alejandro sa karamihan ng tao habang tinutukoy niya, lahat, magpahinga tayo upang mabawi ang aming chi. Maraming mga halimaw na hayop sa mga dagat na ito at bihirang maglakbay kami sa dagat, kaya pinakamahusay na kung magpahinga tayo upang mabawi ang ating chi bago tayo magpatuloy sa paglalakbay. Panipi. Ang grupo ay nagpahinga ng ilang oras bago sila nagpatuloy na lumipad kasama ang kanilang mga carpet patungo sa malawak na dagat. Kabanata 1529. Ang aming kasalukuyang taas ay hindi bababa sa 1,000 metro ang layo sa antas ng dagat. Ang mga ordinaryong hayop na halimaw ay hindi makakahanap sa amin ng madali habang ang mga hayop na halimaw na may mababang pakikipaglaban na katapangan ay hindi maaaring lumipad dito, kaya't ang lahat ay dapat na matiyak, sabi ng unang nakatatanda ng pamilyang Cabello na si Kevin Cabello, sa mga tao habang siya ay tumingin sa ilalim sila. Naglakbay ako sa ilang mga isla sa mga dagat na ito ng ilang beses ngayon, naghahanap ng mga materyales na ginamit sa paglilinang ng mga table tasks, at pamilyar ako sa ilang mga bagay tungkol sa mga dagat na ito. Tiningnan ni Jackie ang unang nakatatanda na nakatayo sa lumilipad na carpet at sinabing, unang nakatatandang Cabello, interesado ako sa iyong sinaunang tome. Dahil mayroon kaming oras upang mag-extrang at isang mahabang paglalakbay bago tayo makarating sa Black Windy Island, maaari ko bang tingnan ang iyong sinaunang tome? Panipi.
Ang ngiti sa mukha ni Kevin ay nagyelo habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nagquavred. Ang binata na ito ay sapat na ng ahas na gumawa ng ganoong kahilingan. Hindi ba niya alam na kahit ang kanilang master ng pamilya ay kailangang talakayin sa kanya kung nais niyang tingnan ang kanyang sinaunang tome, at mababasa niya lamang ito sa isang limitadong panahon. Novel drama. Maya-maya ay natigilan siya bago siya gumaling makalipas ang ilang segundo, na nagsasabing, haha. Batang kapatid na si Jack, walang kawili-wili sa aking sinaunang tome dahil mayroon lamang mga pagpapakilala sa ilang mga materyales sa tableta at mga remedyo ng tableta, bukod sa ilang impormasyon tungkol sa gamot at iba pang mga iba't ibang bagay. Panipi. Tumahimik si Kevin sa isang maikling sandali bago siya nagdadalamati, sigh. Naisip kong maghanap ako ng mga paraan upang masira ang panghuli na antas ng Diyos mula sa aking sinaunang tome. Gayunpaman nalaman ko ang aking sarili na nabigo sa hindi paghahanap ng anuman kahit gaano ko ito pinag-aralan. Pagkatapos ay naintindihan ko na ito ay isang tome recording pill remedyo at iba pang mga kasanayang medikal na walang ganap na pagsasaalang-alang sa aming kakayahan sa pagsira sa panghuli antas ng Diyos. Panipi. Naunawaan ni Jackie kung ano ang sinusubukan na sabihin ni Kevin. Ang tugon ng matandang ito ay ganap na matalino. Habang si Jackie ay may mataas na katapangan ng pakikipaglaban ngayon at ang lahat ay humawak sa kanya sa mataas na regards, ang matandang lalaki ay tila hindi pinapahiya si Jackie kung tinanggihan niya ang kahilingan. Natatakot din ang matanda na masaktan siya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng matanda ngunit hindi binanggit kung ipahiram niya si Jackie ang sinaunang tome o hayaan siyang tumingin sa kanila. Ang napapailalim na kahulugan ng kanyang mga salita, gayunpaman, isinalin sa kanyang pagtanggi na ipahiram si Jackie ang sinaunang tome. Si Jack, sa halip na magalit, ngumiti ng walang pasubali kay Kevin at dahan-daang sinabi, huwag kang mag-alala, unang nakatatandang si Cabello. Hindi ko mabasa ang iyong tome na walang kapalit. Hanggat ipinangako mong hayaan akong tingnan ang sinaunang tome, ipinangako kong makipagpalitan ng isang pangalawang baitang na remedyo ng pill. Maaari ko ring turuan ka kung paano linangin ang mga table tasks. Ano ang sasabihin mo? Panipi. Isang pangalawang grade na intermediate na remedyo ng tableta. Ang mga mata ni Kevin ay naiilawan nang marinig niya ang mga salitang ito. Maaari itong isaalang-alang na isang mahalagang item na bihirang nakita nila. Bagaman marami siyang pangalawa at pangatlong baitang na mga remedyo ng tableta sa kanyang sinaunang tome, sino ang hindi mas gusto? Bilang isang tao na marunong magtanim ng mga table tasks, nais niya na magkaroon ng mga ganitong item. Gayunpaman, nag-lower siya sa katotohanan na binanggit ni Jackie na maaari niyang ituro sa kanya na linangin ang mga table tasks. Malamig na panunokso si Kevin, haha. Sino ang mag-iisip na alam mo kung paano linangin ang mga table tasks, binata? Mukhang medyo may talento ka. Isang alchemist na mayroon lamang isang maliit na kaalaman tulad ng plano mong magturo ng isang pangalawang baitang na elementong alchemist tulad ko kung paano linangin ang mga table tasks. Hindi ka ba labis na nasuri ang iyong mga kakayahan? Panipi. Napangiti siya habang patuloy siyang nagsasalita ng may pag-aalipusta, sabihin mo sa akin. Anong mga table tasks ang pinaplano mong turuan ako? Unang grade elementarya, o first grade intermediate? Panipi. Haha. Iniisip ng batang ito na ituro ang ating nakatatanda kung paano linangin ang mga table tasks. Nangangarap ba siya? Talagang iniisip ba niya na ang pagkakaroon ng isang mataas na katapangan ng pakikipaglaban ay nangangahulugang mahusay din siya sa paglilinang ng mga table tasks? Panipi. Maraming mga kabataan ng pamilyang Cabello ang nagsimulang tumawa kahit na nagsalita sila ng malabong inggit. Sapat na ang mga talento ni Jack upang mainggit sila. Napangiti si Jackie nang walang pasubali. Pangalawang grade intermediate, paano iyon? Kabanata 1530. Pangalawang grade intermediate. Natigilan si Kevin at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng pagkabigla habang naging mabigat ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng lahat, ang mga remedyo ng pill ay hindi lamang ang mga bagay na mahalaga sa isang alchemist, ang kanilang kakayahan ng paglilinang ng isang mas mataas na grade pill ay mas mahalaga. Ang pagkakaroon ng paglilinang ng isang mas mataas na grade na minarkahan ang paglaki ng alchemist sa isang mas mataas na grado. Siyempre, ang halaga na dinala ng matagumpay na paglilinang ng isang tableta ay hindi maihahambing sa mga nakaraang table tasks. Ang isang pangalawang grade elementong alchemist at isang pangalawang grade na intermediate alchemist ay tila naiiba ng kaunti sa antas, ngunit ang kaunting pagkakaiba na ito ay sapat na upang itaas ang posisyon ng huli na mas mataas kaysa sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng isang pangalawang grade intermediate pill ay maraming beses na higit pa sa isang pangalawang grade na elementong tableta. Kabutihan. Narinig ko ba siya ng tama? Ang binata na ito ay nais na turuan ng aming unang nakatatanda kung paano linangin ang pangalawang baitang na mga table tasks na intermediate.
Bulalas ng ilan sa mga kabataan mula sa pamilyang Cabello matapos na mabigla na iniisip na nangangarap sila. Ang ilan sa mga matatandang henerasyon ay sumimangot at nagtanong sa kaunting kawalan ng paniniwala, ito ba ay isang biro? Kahit na alam ng binata na ito kung paano linangin ang mga table task, imposible para sa kanya na malaman kung paano linangin ang kanyang mga table task na intermediate na pangalawang baitang, hindi ba? Ang aming unang nakatatanda ay nag-aaral ng paglilinang ng Phil sa loob ng maraming taon, at hindi siya maaaring mas mababa sa binata na ito mula sa puting pamilya. Panipi. Si Alejandro, na tumayo sa malapit at hindi mapigilan ang kanyang sarili, agad na humakbang upang paalalahanan si Kevin, unang nakatatanda, ano ang hinihintay mo? Wala kang matutunan tungkol sa panghuli na antas ng Diyos mula sa iyong sinaunang tome. Bakit hindi mo siya hayaan na basahin ang mga ito? Ang dalawa sa iyo ay mga alchemist, at walang kakaibang matutunan sa bawat isa, di ba? Panipi. Nag-aalangan pa rin si Kevin matapos niyang marinig ito. Naisip niya ito at tinanong si Jack, alam mo ba kung paano linangin ang pangalawang baitang ng mga table task na intermediate? Tumawa si Jackie at sinabing, haha, syempre. Sa palagay mo ba nagsisinungaling ako sa iyo? Pagkatapos ng lahat, ako ang master ng pamilya na nagmamana ng puting pamilya. Paano ako magsisinungaling sa iyo sa harap ng napakaraming tao? Panipi. Si Kevin ay tahimik sa isang maikling sandali bago magdagdag ng isa pang kondisyon para sa kanyang sarili, kung iyon ang kaso, bukod sa pagbibigay sa akin ng pangalawang baitang intermediate Phil remedyo at nangangako na magturo sa akin kung paano linangin ang mga table task na ito, kailangan mong bigyan ako ng isang pangalawang grade na intermediate Phil. Paano ko malalaman na panatilihin mo ang iyong pangako na turuan ako sa hinaharap? Panipi. Tama iyon. Kailangan mong bigyan siya ng hindi bababa sa isang pangalawang grade na intermediate Phil. Si Alejandro ay nag-chime dahil ito ay mahusay para sa kanila upang makakuha ng mas maraming mga benepisyo. Ang ilan sa kanila na nakakaintindi ng mga table task ay natigilan lamang matapos nilang marinig ang pagbagsak ng unang nakatatanda. Ang dalawa sa kanila ay sumulong kahit na upang tumingin ng mas malapit, at talagang mayroong isang malinaw na layer ng cloud tulad ng texture sa tuktok ng tableta. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.